kabag ay isang pangkaraniwang karamdaman na nararanasan ng isang bata. Ito ay nakakaapekto sa 1 sa 4 na bata ayon sa pahayagang Globe and Mail ng Canada. Ang kabag ay nakakabahala lalo na sa mga sanggol na 1 hanggang 4 na buwan pa lamang. Ngunit ano ba ang sanhi ng kabag ng sanggol? Bago natin simulan ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health tips and advice at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Ano ba ang sanhi ng kabag ng sanggol? May 6 na pangkaraniwang dahilan ang kabag ng baby. Una, maling paraan ng pagpapakain. Nagreresulta sa mas maraming hangin na nalulunok ng bata. Pangalawa, sobrang pagpapakain. Labis na pagkain na napapasok sa tiyan ng bata sa isang kainan. Pangatlo, hindi pa masyadong nade-develop ang sistema ng pagtunaw. Kailangan na matutunan ng sistema ng pagtunaw ng isang bata ang tamang pagpoproseso ng pagkain, hangin at dumi. Linilinang pa nito ang microflora o mga mabubuting bakterya na nasa ating daluyan ng pagkain. Pang-4, pagiging sensitibo sa pagkain. May mga sanggol na allergic sa mga uri ng compounds na nasa ilang formula ng gatas. Pang-5, sobrang lactose. Kapag maraming gatas ang isang ina, kadalasan ay mas marami siyang mailalabas na tinatawag na formilk na sagana sa tinatawag na lactose. Ang bata ay hindi makakakuha ng sapat na hind milk at ito ay mauuwi sa sobrang pagpapakain at kabag. Pang-6, sobrang pag-iyak. Ang pag-iyak ay nagdudulot na makakalunok ng hangin ng bata patungo sa kanilang sistema ng pagtunaw. Ang kabag ay isang pangkaraniwang karamdaman na nararanasan ng isang bata. Ang kabag ay nakakabahala lalo na sa mga sanggol na 1 hanggang 4 na buwan pa lamang. Ngunit ano nga ba ang mga sintomas ng kabag ng sanggol? Ito ay ilan sa mga karaniwang sintomas ng kabag ng sanggol. Una, sobrang pagdighay o sinok. Hinihimok ang mga magulang na padighayin ang sanggol pagkatapos itong sumuso. Ngunit ang sobrang pagdighay at paminsang sinok ng isang sanggol ay senyales na may kabag ito. Pangalawa, sobrang paglalaway. Ang paglalaway ay normal sa isang baby at kadalasang sinasabayan ito ng pagdighay habang sumususo o pagkatapos sumuso. Ngunit may panahong dahil ito ay mabilis at sobrang pagpapakain o kaya ay dahil sa may kabag ang baby. Pangatlo, paninigas ng tiyan. Ito ay common na senyales ng kabag ng sanggol. Ang paninigas ng tiyan ay maaaring dahil sa sobrang hangin na nasa bituka ng bata. Pang-4, sobrang pag-utot. Kadalasang nasa 15 hanggang 20 beses na umuutot ang isang sanggol sa isang araw. Ang sobrang pag-utot ng isang sanggol ay maaaring senyales na hindi ito natunawan. Pang-5, sobrang pagpapakaabala. Ang pag-iyak ng baby ay maaaring dahil sa gutom, sakit, pagod o kaya ay kabag. Ano ang maaaring gawin upang maibsan ang kabag ng baby? Una, tamang posisyon ng pagpapakain. Kung nagpapasuso, panatilihing ang ulo at leeg ng bata ay nasa posisyong mas mataas kaysa sa kanyang tiyan. Kung bottle fed naman, pakainin siya ng nasa vertical na posisyon at nakahilig ng kaunti ang bote upang pumaitaas ang hangin mula rito. Pangalawa, padighayin habang o pagkatapos kumakain. Sinasabi ng mga pediatrician na may 6 na posisyon ang pag-upo o kaya ay ang pagpapatindig ng bata o paghawak sa kanila sa ibabaw ng balikat. Pangatlo, ikonsulta sa isang espesyalista kung nagpapasuso. Siguraduhing tama ang paraan ng pagpapakain kung sobrang mahina o mabilis ba ito at ang dalas ng pagpapasuso. Pang-4, gumamit ng tamang bote at formula ng gatas kung bottle fed. Dapat na malambot ang nipple ng bote at tama ang pag-agos ng gatas mula rito upang hindi masobrahan ang sanggol at maiwasan ng kabag. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad ito. Salamat sa panonood!